Biyahe na puro sarap lang ang naranasan. Yung sarap na nga ng dinaanan, masarap pa yung pupuntahan. Kaya nga lang, hindi maiiwasan yung makakita ng mga aberya sa daanan. May konting kiskisan pero nagbati din naman. Ito yung isa sa mga biyahe ko na talagang tuwang-tuwa ako. Malapitan lang to papuntang Manila. Pero yung biyahe na to para talaga akong nasa probinsya. Umalis ako sa Binangonan ng alas 3 ng hapon. Araw ng linggo na kung saan yung mga biyahero ay hindi mo makikita sa bawat kalsada ng Metro Manila. Paglabas ko dito sa may lugar namin, nakita ko talaga na wala masyadong sasakyan. Nung marating ko nga rin yung pinag-uusapan na tulay, ayos na pala talaga siya. Akala ko AI lang. Hindi ko nababanggitin yung lugar pero malamang alam nyo na yan. Ayan yung tulay na ginawa ng 2 days and 4 years. Hindi ko lang alam kung totoo. Ewan ko dyan, di naman ako mahilig sumuso sa mga issue. Para mas mapabilis, dumaan ako sa lihim na lagusan. Dito ako dumadaan para makaiwas sa bulto ng sasakyan. Kasi kung sakali man may madadaanan kang traffic, dito paglabas mo sa kalsada na to, wala ka na masyadong makikitang sasakyan. Kahit anong araw ka pa dumaan dito. Pero dito lang yung sa bandang part na to. Dito yan sa lugar papuntang Floodway. Malapit na ako makarating sa stoplight ng Highway 2000. Kaya nga lang tumigil yung recording sa cellphone ko. May konting pila ng mga sasakyan sa nadaanan ko, kaya nga lang hindi buhol-buhol. Hindi katulad kapag weekdays. At nung nandito na ako sa kahabaan ng Ibang Road, meron ako nadaanan na aksidente. Pero hindi naman malala. Aksidente lang na nabunggo ng L3 yung ADB 160. Dahilan para sumabit yung handlebar dun sa bumper ng L300. Pero hindi naman nagkaroon ng gulo. Nung nakita ko nga na parang magkakaayos na sila, umalis na din agad ako. Pero sana nagkaayos talaga sila. Dito ako dumaan sa may Fishport bandang Rainforest. Nung nagtatrabaho pa ako sa Makati, isa tong kalsada na to na talagang nakakairita daanan. Paano ba naman mula dito hanggang Kalayaan, sobrang haba ng traffic. Pero nung dumaan ako dito, grabe, talagang sobrang luwag ng kalsada. Karamihan ng mga taong dumadaan dito malamang nasa probinsya. Doon naman sila matatraffic sa expressway. Kaya ang sarap talaga maging tambay. Wala kang aalalahanin na traffic, di mo nga lang alam kung saan ka kukuha ng pagkain. Kaya talaga siguro laging traffic kasi maraming gumagawa ng paraan para mabuhay. Kaya pamarisan nyo sila na laging lumalaban ng patas. At yung mga tambay dyan tulad ko, ampo na lang tayo sa kontraktor. Palabas na pala ako ng C5 pero hindi pa rin ako nakakaranas ng traffic. Kaya puro sarap yung biyahe na to dahil sobrang sarap talaga bumiyahe. Kaya payo ko sa laging dumadaan sa mga kalsada ng Metro Manila. Yan muna kayo sa probinsya kahit isang linggo lang. Dito muna ako yung ikot-ikot para maramdaman ko yung probinsya vibe. Napakalayo kasi talaga sa mga walang usok na lugar. Nakakaubos ng pera pang gasolina. Dito din pala ako dadaan sa Doña Julia Vargas Avenue. Pagpasok mo dito kapag weekdays, isa rin tong kalsada na to na talagang punong-puno ng sasakyan. Pero pagpasok ko dito para ako nasa probinsya ng ibang bansa. Iinan lang kaming motor at sasakyan sa kalsada. Sa sobrang tuwa ko nga neto ay medyo napiga ko yung silinyador. Nag-racing ako dito ng bahagya pero hindi naman ganun katulin. Nung naramdaman ko na umaangat na yung gulong ko sa likuran ay binalik ko na yung pagkakabirit. Munti ko na kasi ma-reach yung airplane mode, baka kasi sabihin kamote ako. Bago ako makarating sa pupuntahan ko, dito na ako nakaramdam ng pag-aalala. Sa Mega Mall kasi ako pupunta para sa celebration ng birthday ng ate ni Mrs. Automatic kasi kapag ganito mga family day, karamihan kasi ng mga tao ay nasa pasyalan. Kaya nag-expect na ako ng mahabang pila sa parking. At hindi ako nagkamali sa nadatnan kong pila. Pero hindi naman ganun katagal yung hihintayin mo. Kasi mukhang mabilis naman yung nag-ooperate sa entrance. Napatagal ako bahagya sa paghahanap ng pwesto kung saan ako magpa-park. Dahil nga nakita ko din na sunod-sunod yung mga motor at mga sasakyan na nag-aakyatan sa parking. Dito pa lang sa first floor ng parking lot ng Mega Mall, talagang punong-puno na yung area. May nakita nga ako dyan na isang paalis, kaya nga lang pinagbigyan ko na din yung nauna sa akin na umakyat. Para mukha tayong mabait na tao. Hindi, gano'n naman talaga dapat. Mahaba rin kasi yung pila na hinintay niya. Medyo matagal na ako naghahanap ng paparkingan, kaya nagtanong na ako dito sa isang stop kung pwede ba dito na lang ako pumuesto sa maliit na sulok. At dito niya na tinuro sa akin na meron pa raw space sa taas. Kaya para hindi na rin ako maghintay ng matagal ay dumiretso na ako sa susunod na floor. Dito naabutan ko din na punong-puno pero may nakita agad ako na bakante. Parang medyo nainis pa nga yung nasa likuran ko kasi naunahan ko siya. Pero nauna talaga ako sa kanya kasi kakapasok niya lang nun. Pagdating ko dito sa parking, nagtanggal din agad ako ng mga gears. Gustong gusto ko talaga tong face mask na nabili ko. Ito yung face mask na hindi bumababa kahit gaano pa kalayo yung biniyahe mo. Kaya nga lang wala nito sa mga online shop sa Pilipinas. Pero ilalagay ko na lang din sa comment section yung link ng gamit ko dati na face mask na parang ganito rin. Pati yung link ng body bag na gamit ko na merong cellphone holder. Ilalagay ko rin yung link sa comment section. Nagbaon din pala ako dito ng damit. Kainan kasi yung pupuntahan ko at nakakahiya naman kung mukha akong gubat. Dito pala nagpa-reserve sa Vikings. Kaya ako nauna dito dahil kailangan i-confirm yung reservation. Pagdating ko nga, tinanong ko agad kay ate kung meron bang reservation under sa pangalan ko. Nung nakita na meron, ay inabutan ako ng reservation card na number 11. Saglit lang ako bumiyahe papunta rito, mga 30 minutes lang ang inabot ko sa kalsada. Almost 1 hour din ako naghintay kaya talagang nakakagutom. Kaya pagpasok ko, pinuntahan ko na agad isa-isa yung mga kakainin kong pagkain. Isa pa pala kung bakit sobrang sarap ng biyahe ko na to. Kasi libre din yung dinner ko dito. Ito yung mga pagkakataon na kapag nakakain ka ng pagkain na hindi masarap, magiging masarap pa rin talaga kasi wala ka namang babayaran. Pero yung dahilan kung bakit
bakit madalas kami dito kapag may mga birthday celebration dahil na din sa sarap ng mga pagkain na hinahain nila. Tapos libre pa yung birthday celebrant. Okay din yung cleanliness ng bar area dito sa Vikings. Ayos din yung customer service ng bartender. Although hindi sila pool bar, pero importante pa rin yung customer service tsaka cleanliness. Di lang ako nakatikim nitong hamon serrano kasi walang slice. Pero yung dalawang anak ko enjoy na enjoy sa mga pinagkakakain nila. Tapos naalala ko birth month na pala ni Mrs. Kaya pati din pala siya mag-celebrate na rin ng birthday dito. Habang may tumutugtog na happy birthday song, nagsasayawan naman yung mga server. Kaya isa rin to sa binabalik-balikan namin dito. Yung birthday mo na, yung busog ka na, meron pang entertainment. Tapos yung previous nila na cake, pwede mo yan iuwi pagkatapos nyo kumain.